Well, mga kapupong malawakang pinsala sa ilang pasilidad ng United States military sa Gulf ang lumitaw matapos ang serya ng precision strikes na iniuugnay sa Iran, ayon sa ulat ng CNN. Sa mga oras na sinusuri ang mga bagong satellite images at defense assessments, malinaw na ilang kritikal na bahagi ng mga base ang naapektuhan, kabilang ang runways, storage zones at communication systems. Ipinapakita ng mga larawan mula sa itaas ang mga bakas ng matinding impact, gaya ng mga crater at sirang estruktura sa loob ng compound. Para sa mga eksperto, hindi lamang ito simpleng aberya. Sinabi nila na kahit limitadong pinsala sa ganitong uri ng pasilidad ay maaaring magdulot ng seryosong pagkaantala sa operasyon, lalo na sa rehiyong matagal ng sentro ng presensya ng US. Sa loob ng maraming taon, mga kapupong, umaasa ang Estados Unidos sa network ng mga base sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates upang mapanatili ang mabilis na pagtugon at koordinasyon. Ngunit ang pinakabagong pangyayari ay tila naglantad sa kahinaan ng malalaking fixed installations na ngayon ay mas madaling matukoy at matamaan dahil sa pag-unlad ng modernong teknolohiya. Ayon sa mga eksperto, ang paggamit ng advanced missile systems at aerial platforms ay nagpapakita ng bagong antas ng kakayahan sa larangan ng sagupaan. Mas nagiging eksakto ang pagtama sa target at mas mahirap ng protektahan ang malalawak na military bases na dati ay itinuturing na ligtas. Dahil dito, lumalakas ang panawagan para sa pagbabago ng plano sa depensa. Anyway, mga kapupong, sa mga oras na patuloy ang internal na pagsusuri, sinabi ng ilang opisyal na nananatiling operational ang karamihan sa mga pasilidad, ngunit kinikilala nila ang pangangailangan ng mas flexible na approach. Isa sa mga nakikitang direksyon ay ang paggamit ng mas maliliit at distributed na lokasyon sa halip na umasa sa iilang malalaking base. Ang ganitong pagbabago ay hindi lamang usaping militar. May epekto rin ito sa mas malawak na dynamics sa rehiyon kung saan ang Iran at United States ay matagal nang may tensyon. Para sa mga kalapit na bansa, ang sitwasyon ay nangangailangan ng maingat na balance, pagpapanatili ng seguridad nang hindi lumalala ang sitwasyon. Sa pananaw ng mga eksperto, mga kapopong, ang mga pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala kung gaano kaimportante ang adaptability. Hindi na sapat ang tradisyonal na setup ng depensa. Kailangan ng mas mabilis na paggalaw, mas advanced na teknolohiya, at mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Sa mga oras na minamasdan ng mga tao sa mundo ang sitwasyon, lumilitaw din ang epekto nito sa ibang aspeto tulad ng trading at supply ng energy at oil. Ang anumang pagtaas ng tensyon sa rehiyon ay may direktang implikasyon sa pandaigdigang merkado, lalo na sa mga bansang umaasa sa tuloy-tuloy na daloy ng resources. Actually, mga kapopong, may ilang representatives sa Washington ang nanawagan ng masusing review sa kasalukuyang estratehiya. Para sa kanila, ang mga pangyayari ay hindi dapat balewalain, bagkus ay gawing basehan ng bagong plano upang mapalakas ang resilience ng kanilang mga pasilidad. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na mahalaga pa ring mapanatili ang presensya upang magbigay ng katiyakan sa mga kaalyado. Well, mga kapupong, ipinapakita rin ng ulat na ang modernong sagupaan ay patuloy na nagbabago. Ang mga dating malalakas, gaya ng malalaking military base, ay maaari na ngayong maging hamon sa seguridad. Sa ganitong sitwasyon, ang kakayahang mag-adjust ang nagiging pinakamahalagang sandata. Sa mga oras, mga kapupong, na nagpapatuloy ang pagsusuri at diskusyon, nananatiling open ang Estados Unidos sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa mga partner nito. Ngunit malinaw sa mga eksperto na ang susunod na mga plano ay kailangang mas nakaayon sa realidad ng makabagong panahon, kung saan ang bilis, precision at flexibility ang nagtatakda ng tunay na lakas. Well, mga kapupong, isang tanker na may kargang oil ang muling hinarang ng barkong pandigma ng Estados Unidos sa gitna ng mas pinaigting na pagbabantay sa mga rutang pandagat na konektado sa Iran. Hindi pinayagan ang nasabing sasakyang dagat na makapasok sa pantalan, ayon sa mga opisyal na may direktang kaalaman sa operasyon. Ang insidenteng ito ay itinuturing na bahagi ng tuloy-tuloy na plano ng Washington na higpitan ang galaw ng oil shipments sa rehiyon. Sa mga oras na nagpapatuloy ang ganitong mga aksyon, lumilitaw din ang mas malawak na direksyon ng pulisya na iniuugnay sa kay Donald Trump. Sinabi sa mga ulat na hinikayat niya ang kanyang mga aide na paghandaan ang mas mahabang pagpapatupad ng maritime restrictions laban sa Iran. Layunin umano nitong paliitin ang kakayahan ng bansa na kumita mula sa oil exports, isang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, mga kapupong,
Nananatiling open ang komunikasyon sa pagitan ng magkabilang panig. May mga representatives mula sa iba't ibang bansa na dumating sa mga pagpupulong upang subukang mapababa ang tensyon. Para sa ilang eksperto, ang kombinasyon ng presyon at diplomasya ay isang pamilyar na approach sa ganitong sitwasyon, kung saan sinusubukang balansehin ang kontrol at pakikipag-usap. Sa panig ng Iran, sinabi ng kanilang mga opisyal na pinag-aaralan nila ang posibleng praktikal na plano bilang tugon sa mga paghihigpit. Bagamat wala pang malinaw na detalye, ipinapakita nito na hindi nila basta pinapalampas ang mga nangyayari. Gayunman, napapansin ng mga eksperto na maingat ang bawat galaw ng Tehran upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Pero mga kapupong ramdam din ang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Nananatiling matatag ang dolyar ng Estados Unidos na sinusuportahan ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa direksyon ng pulisya nito. Sa mga oras na sinusuri ng financial analysts ang sitwasyon, kanilang tinututukan ang posibleng epekto sa supply ng oil at sa mas malawak na galaw ng trading sa buong mundo. Ang sektor ng shipping ay isa rin sa direktang naaapektuhan dahil sa presensya ng mga barkong pandigma at sa posibilidad ng karagdagang paghaharang, may ilang kumpanya na nagbabago ng ruta at nagdadagdag ng safety measures. Para sa mga eksperto, ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang global trading sa mga ganitong pangyayari, lalo na sa mga rutang mahalaga sa daloy ng energy resources. Anyway, mga kapopong, ang mga kalapit na bansa sa rehiyon ay patuloy ding nagmamasid sa sitwasyon. Marami sa kanila ang umaasa na mapanatiling open ang mga pangunahing daanan ng mga barko upang hindi maapektuhan ang kanilang sariling ekonomiya. Ang ilan ay nananawagan ng pagpigil at mas maingat na paghawak sa sitwasyon upang maiwasan ang mas malawak na komplikasyon. Sa larangan ng diplomasya, nagpapatuloy ang pag-attend ng mga leader at representatives sa mga closed-door meetings. Layunin ng mga talakayang ito na makahanap ng paraan upang mabawasan ang tensyon at maiwasan ang mas seryosong alitan. Bagamat mabagal ang progreso, may paniniwala ang ilang eksperto na mahalaga ang ganitong mga pag-uusap upang mapanatili ang katatagan. Well, mga kapupong, ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng masalimuot na ugnayan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Ang bawat plano at aksyon ng mga bansa ay may kaakibat na epekto hindi lamang sa rehiyon, kundi pati sa mga tao sa mundo. Sa mga oras na patuloy ang mga operasyon sa dagat at ang usapan sa likod ng mga pinto, nananatiling hindi tiyak ang magiging direksyon ng mga susunod na pangyayari. Pero mga kapupong, malinaw na ang balanse sa pagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran at pakikipag-ugnayan ng susi upang maiwasan ang mas malalim na sagupaan. Habang patuloy ang pagbabantay sa mga rutang pandagat, inaasahan ng mga eksperto na ang bawat panig ay mananatiling maingat sa kanilang mga desisyon upang mapanatili ang kaayusan sa isang sensitibong bahagi ng mundo.